Orly Gutesa ay maraming alam na mga addresses. Bahay ni Romualdez sa number 42, McKinley Road near Forbes Park, yung isa pang bahay sa Nara, yung Horizon, at saka Valle Verde na mga bahay ni Saldico. At marami siyang alam na mga pagdi-deliver ng mga limpak-limpak at mali-malitang mga salaping kinulimbat at dinurubo nila Martin Romualdez at Saldico ayon sa kanyang kaalaman. Hindi ko sinasabing ako ang nagsasabi niyan, pero ayon sa mga revelations niya, ay yun po ang ginagawang mga pandarambong na operations ni Saldico at ni Martin Romualdez. Sa kanyang mga binanggit, mga kababayan, isa po ang address nang tinanong siya ni Senator Marcoleta, may iba ka pa bang lugar na pinupuntahan upang i-deliver o maging drop-off ng mga sinasabi mong basura na ang laman ay mga mali-malitang mga limpak-limpak, hundreds of millions to billions of pesos. Ang sagot niya, mayroon pa po, dyan sa may Aguado Street, sa may Malacanang. Wow! Biglang natahimik ang Senado, namutla si Ping Lacson at si Tito Soto sapagkat hindi na lamang po na-establish at hindi lamang idudugtong na ang testimonya ng mag-asawang Diskaya hinggil sa papel po at ginagampanang mga diskartihan ng kasindikatuhan sa pagitan ni Martin Romualdez at ni Saldico, na alam naman ng lahat na ito ay magkakasabwat sa Gang of Six na tinatawag, no, na pinangalanan ni Congressman Toby Chanco na una na bago pa itong Senate Blue Ribbon Committee investigation. Sa pagkakabanggit po ng Aguado Street sa Malacanang compound, biglang natahimik ang Senate Blue Ribbon Committee. At ito pala ay ang Aguado Street, nandyan po ang ginagamit na opisina ni Martin Tambaloslos, mga kababayan, as if feeling presidential na siya, no? Hindi pa siya presidente at mukhang malabo naman na maging presidente ang kulukoy na ito, pero feeling president. Ito pala ay nandyan ang office na tinatawag na Imelda Hall, na ginamit ito dati ang lugar na ito ng kanyang tatay ni Martin Tambaloslos na si Kukoy Romualdez. Si Kukoy Romualdez po ay kapatid ni Imelda Marcos. Kaya magpinsan po si Bongbong Marcos Jr. at sila Amy Marcos at si Martin Tambaloslos, no, sa Romualdez side. Ngayon, pinaayos at mas lalo pang naging kagusto-gusto at kanais-nais kay Martin Romualdez na mag-feeling na sa Malacanang din siya, kagaya ng tatay niya noon, na isa sa mga pinakakurakot na personalidad na na-involve sa pandarambong ng Marcos Sr. at ng kanyang administrasyon, ang Kukoy Romualdez na kapatid ni Imelda na tatay ni Martin Romualdez. Nandoon po sa Aguado Street itong ginagamit na political office ni Martin Romualdez. Diyan niya po pinapatawag ang mga kongresista, diyan niya minimit ang mga gobernador, mga mayors, at iba pang mga political leaders ng kanilang partido at partido ni Marcos Jr. Diyan po sila nagmimit nila Senator Chis Escudero at iba pang mga senador. Mayroon pala siyang secret office in the palace, itong Aguado Street. Kaya nga, ang title ng ating video analysis, Aguado Street, The Road to Corruption in the Palace. Mga kababayan, talagang when truth comes out in its own mysterious way, ay biglang na-mention po ito, walang nakakaalam na may delivery pala ng pera na kinukulimbat sa Aguado Street. Ngayon, lumalabas na totoo pala. Diyan nagkaroon ng mga serye ng mga pagpupulong si Martin Romualdez at malamang kasama diyan sila Marcos, kung saan diyan nila inilunsad ang kanilang plano na gawin ang bagong Pilipinas Alliance. Yung bagong Pilipinas Alliance ay multi-party coalition in preparation to the 2025 elections, no?
ang iba't ibang mga partido politikal, diyan pinagtitipon-tipon ni Marcos at Romualdez ang mga leaders nito nationwide. At alam po natin yan sa kalakaran ng mga laro ng maruruming politika, may take home in the bag po yan. At malamang tumutugma itong revelations na ginawa ni Ginoong Orly Gutesa, ni Sergeant Gutesa, na nagdi-deliver, nagda-drop off din po ng basura para kay Romualdez mula doon sa kinulimbat at tinipon sa pangungulikta ng kutong at mga pangungurakot ni Saldico. Sapagkat dyan nga pinagpupulong-pulong, tinitipon-tipon ang mga gobernador, mayors, at mga kongresista na iba pa na hindi masyadong dikit sa sindikato na gang ni Romualdez at ni Saldico, doon inihilot-hilot. Kaya nung nakaraang, I think that was March, mga kababayan, may isang video na lumabas na nagsasalita si Martin Romualdez na iniingganyo niya ang more than 200 leaders ng kanilang alyansa sa bagong Pilipinas para sa senatorial candidates nila na dapat mag-landslide. Dahil yan daw ang kagustuhan ni Marcos Jr. na kung pwede ay maging 12-0 ang resulta ng senatorial elections. So diyan nagpupulong at ang nagpipreside at naghahambog-hambugan ay si Martin Romualdez. So kung mga 200 plus leaders yon, malamang doon din ni-release ang narinig natin, bawat leader ay pinabaunan ng hindi po bababa sa 50 million pesos. Operational cost at support para sa kanilang pagtulong sa kampanya ng Bagong Pilipinas Alliance. Wow! So kung mga 200 plus yon, that means magkano yon kung tag 15 million yon, nasa kulang-kulang po yon sa magkano? May 100 billion o 10 billion. Kulang-kulang po sa 10 billion ang ginastos sa araw na yon. Ayon sa mga deliveries, umaabot nga po sa hanggang 30 to 40 maleta na nagkakahalaga po ng tag 48 million o mahigit pa ang bawat maleta. So kung ganyan po ang sinabi ni Sergeant Gutesa sa kanyang nasaksihan at napartisipahan niya, he was able to participate sa mga deliveries na ito, hindi malayo po na dyan din minimiting nila Romualdez at Marcos sa Aguado Street o sa Aguado Residence ang mga senatorial candidates nila like Tito Soto, Ping Lacson, among others. Kaya hindi po malayo sa katotohanan ang pagtutugma sa karanasan at kaganapan ng sinasabing ito ni Sergeant Gutesa na nagde-deliver nga sila ng mga basura o mga ninakaw at dinambong na pera doon sa Aguado Residence, which happens to be, tinatawag pala ito na Imelda Marcos Hall. Ayan. Now, malinaw kung bakit nag-aalangan si Senator Ping Lacson at Tito Soto na pagbigyan pa ang karagdagang mga testimonya ng naturang surprise witness na dinala po ni Senator Marcoleta sa Senado noong last hearing schedule sapagkat nasurpresa nga talaga sila. Hindi napigilan na nagkaroon ngayon ng direktang kaugnayan si Martin Romualdez kay Marcos dito sa mga kinokolektang bilyon-bilyon na mga pera na ginamit din pala sa elections. Sapagkat dyan po nagmi-meeting ang mga senatorial candidates nila, dyan din po nagmi-meeting ang mga political machinery and coalition leaders nila, ang mga mayors, governors, dyan po nagkakaroon malamang sa malamang ng tinatawag na suhulan gamit ang mga dinambong na pera at sinindikato na mga proyektong pinagkakitaan at pinagdurubuhan ni Marcos at Romualdez. Yan po ang kahalagahan. That is the value of the revelation na talaga palang may idinideliver na pera doon na limpak-limpak na salapi sa Aguado Residence.
which happens to be, yan pala ay na-check natin, political extension office yan o bahay na ginagamit nila Marcos at Romualdez, lalong-lalo na ni Romualdez. At dyan nagkakabigayan. Alam na po kung anong ibig sabihin ng nagkakabigayan. Ngayon, paano ito nalaman ni Sergeant Gutesa, itong Aguado residence, if he was not able to be part of a team na nagdadala ng pera doon at napuntahan niya physically and actually and directly ang lugar na ito. Pambihira naman po na ipamemorize yun sa kanya, no? In fact, kaya niyang i-describe kung saan nila inilagay ang mga dinala nilang mali-malitang salapi nung siya po ay pwedeng tanungin sa Senado. So, ibig sabihin po, the direct knowledge and the personal information na hawak po ni Sergeant Gutesa may kaugnayan dito sa sinasabing the Aguado residence na ginagamit both ni Marcos at ni Romualdez sa kanilang mga special ops, pero dyan palagi pala pumupunta si Romualdez kapag may ipinapatawag na mga political figures o mga bahagi ng gusto nilang suhulan, arigluhin, lalo na pertaining sa pamimili ng loyalty ng mga leaders ng kagaya ng mga gobernador, may mayor, at pati po ng iba pang mga political leaders sa gobyerno na nais kontrolin, nais suhulan at arigluhin nila Marcos at Romualdez dyan sa Aguado residence po ginagawa. Kung kaya, tumutugma naman ito sa naging pagpapahayag ni Sergeant Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee. Malamang sa malamang po hindi niya alam kung ano ang ginagawa sa Aguado residence, bakit sila nagdi-deliver doon ng limpak-limpak at mali-malitang salapi. Hanggang doon lang ang alam niya. Pero ang malalim na ugnayan po ng korupsyon at pandarambong ng kanyang sinabi na nagdadala sila ng pera cash by the hundreds of millions to billions of pesos sa Aguado residence, nagpapakita po na iyan ay hindi lamang drop-off point para kay Martin Romualdez, kundi iyan ay drop-off point para kay Marcos Jr. Napakahalaga po ng component revelation na ito ni Sergeant Gutesa na dapat po ma-establish sana sa Senate Blue Ribbon Committee upang maipakita na hindi totoo ang pagmamalinis, ang pagmamagaling at pagkukunwa-kunwarian ni Ginoong Marcos. Sapagkat at the very core, dinideliveran po sila ng pera. At para may cut out, hindi direkta sa loob ng palasyo ng Malacanang, kundi within the compound of Malacanang Complex. Nandyan po ang Aguado residence sa Aguado Street na yan ay ginagamit common nila Marcos at nila Romualdez, at dyan ang pinakamagandang drop-off point para hindi halata na direkta kay Marcos, pero malapit na kay Marcos. May mga nakakaalam pa po nito ng mga revelations na ito na binabanggit po ni Sergeant Gutesa at according kay former Congressman Mike Defensor ay mahigit pa po sa posible isa o dalawa pa o more na mga magtitistigo din sa pagpapatotoo hinggil sa mga naging revelations ni Sergeant Gutesa kung paano niya napagdugtong at naipakita ang ugnayan at pakikipagsabwatan nila Saldico at nila Martin Romualdez na dumudugtong din at tumutugma sa naunang pagpapahayag sa sinumpaang salaysay ng mag-asawang Diskaya, na ngayon po ay nakita din natin ang katotohanan na kontraktor din pala ito ang tatlong kumpanya nila, Alpha and Omega, St. Gerard, and St. Timothy, sa mga maanumaliyang flood control projects na nagkawasak-wasak na sa Ilocos Norte under naman kay Congressman Sandro Marcos na anak ni Bongbong Marcos Jr. Wow! Ito na ang sinasabi natin, the Aguado Street, the road to corruption in the palace.